Oh, eto na yung boss niya. Dito naman tayo sa boss niya. Kanina nandun po tayo sa Vice President. Eto na yung Supremo. Supremo! Ha! Tikas pahinga! Ha! Pilipinong mga lolong federasyon! Ha! And then yung budget na 2025, 6.375 trillion, maraming insertions, may ayuda, zero budget ang PhilHealth, etc. etc. Alam niyo naman yung kwento. Alam natin lahat yan, yung kwento. So we are not new. Hindi tayo bago to sa mga sinasabi ng INC. In fact, natutuwa nga tayo na ang simbahan na lumahok dyan, ng INC, led by INC, ay sinasabi yan. Okay, objectively, nag-set na standard. Pwedeng mag-rally ng ganong karami. Matahimik. Walang gulo-gulo. Yan, isang ano yan. Pero, yung susunod na rally, hindi pwedeng mag-rally ang mga DDS ng ganong kakonti. Ng konti pa dyan. Magde-demand kayo ng change in government. Magde-demand kayo Tek DDS, paano kayo makapag-rally lang ganon? Biro mo yung EDSA nyo, 30 piraso, puro vlogger. Putik na yan, oh. Oh. Paano yan? ng palitan si BBM. BBM resigned, BBM terminated, kung anong gusto niyo isigaw. Contrary do sa tahimik na rally ng INC, hindi pwede yung 100,000 lang. Hindi pwede 10,000 lang. Kasi kung tignan ninyo, yung INC ngayon ang magiging benchmark, batayan, ng buong mundo. Buong mundo. Na para mag-rally kayo na gusto nyo i-ouster si BBM, abe, mas madami dapat dyan. Mas madami dapat dyan. Okay? Yun yun. Standard. Benchmark. Hindi pwede yung Liwasan Bonifacio rally ng KOJC. Hindi patay. pwede yung saan pa ba nag-rally? Yung Maisog rally. Wala na. Paano yan, DDS? Oh, wala na. Tapos na kayo. Sabi ni Supremo. Paano nyo mapoproduce ang ganong karaming ngayon? Mga DDS na luga. Paano na kayo? Minsan lang magsalita yan eh. It is about them, INC. So kung titignan nyo from a marketing point of it is a position statement. So, kaya pa namin mag-rally ng ganitong karami. Yan yung position statement. So, we can flex our muscle. We can make you or break it. Tinitira yata yung ano kaya, yung vlog ko, yung ano kaya, yung signal ko, ano, onesis ko. Eh sila, sasabihin ko nga sana eh, you will, makatapos ka na hanggang 2028 eh, gawa ng ano, ng rally na yan. Oh. Kasi it's a statement. It's a statement. Makakatapos talaga sa BBM ng 2028. Diba? Kasi hindi, dila ng dila ngayon sa INC ang mga DDS. Eh pero sabi ng mga dila ng dila ngayon ng INC sa mga DDS, dila ng dila ang DDS sa INC ngayon. Eh paano? Ang sabi ng INC kapayapaan, halimbawa, oh. Eh paano 'yan? Hindi niyo pwedeng i-impeach si Bongbong. Oh, hindi niyo pwedeng i-impeach si Bongbong. Kasi nga, sabi ng INC na talagang proud na proud kayo sa INC ngayon, ginagamit nyo, eh, gusto nila kapayapaan, walang impeachment. Oh, eh paano? Ang problema, dito kay Sara. Kasi nga, hindi ka aliado ni Bongbong Marcos ang nag-file ng impeachment. Yun tayo may problema. Yun tayo may problema ngayon. Aabot tayo sa fourth impeachment na hindi ka aliado ng gobyerno ang nag-file. Paano tayo ngayon yan? Kalma si Dado eh. Pahiya siya eh. Malapit na eleksyon eh. No, kung gusto nyo manalo, ligawan nyo yung INC, yung boto ng INC. Nationwide eh. Nationwide. No? That's why the INC has stated or has shown to the world, to the politicians,
to those who are running in this election 2025. Kung pagkakaroon, kung matutuloy, INC is very, very, very relevant dun sa boto na inaambisyon ninyo. Kasi paano ngayon yan? Kapag pina-impeach nyo si BBM, hindi rin suportahan ng INC ang mga Duterte. Kapayapaan eh. Namin mag-master, mag-come up with millions of position statement. Yung analysis, no? Analysis. So, isa yun. Pangalawa, yung rally ng mga KOJC at saka pang-signal, no? Tinitira ko. So, may mga baston, may mga shield. Ngayon, wala. Very friendly. So, i-register nyo lang sa isip niya, bakit gano'n? Bakit gano'n? So, very kind yung mga police. Friendly forces, no? So, gano'n. Pangatlo, it's a statement nga, position statement na ipinapakita sa buong mundo at ngayon nakita yan isang araw, no, one day activity that the people have spoken. Nakaputi, they want peace, no? They want peace. Ayaw nila ng pangayan. Ayaw nila ng political bickerings. Ang daming problema ng country. So parang just like that. Nakalimutan niya yung budget, nakalimutan natin in one day, nakalimutan din lahat yun. Budget, yung pinag-awayan, yung contempt, yes or no, yung mga ganun. Nakalimutan natin yun. Nag-ano yung mga tao, masaya, nakakita ulit tayo ng ganung karami kasi isang taon na tayo na nag-ano ng mga rally, nakikita natin ang kukunti, ngayon biglang dumami. At salamat sa INC, napakita nila yon, no? At may mga sumali pa. Pero nandiyan pa rin si BBM. Walang nangyaring withdrawal of support, no? Bakit mag-withdraw of support? Okay, mapikon sa AAP at PNP. Ba't naman mag-withdraw ng support ng AAP at PNP? Wala naman sinasabi sa rally na BBM resign. Kita mo, mga DDS, wala na si Dado. Kakampi na yata namin tong hayop na to eh. Kumakampi na sa amin. Wala na. Parang bumabaliktad na si Abnormal. Hindi na magwe-withdraw ng support ng AFP, PMP. Kasi hindi naman yun ang panawagan ng INC. Paano yan, mga DDS? Wala mo sinasabi. Sabi nyo lang peace and unity. At ito yung AFP, walang problema. Peace and unity. Tuntua yung AFP, PNP, wala problema. Yay! Di ba? Walang withdrawal of support mangyari dyan kasi nga peace and unity. Pero pag sinabihan pagka sinigaw nyo, BBM, terminated ka na, talaga mamimili ng side na yan, mga AFP, PNP. Pero ngayon, hindi mangyari yun. So, tuloy ang nakawan, tuloy ang boda bill, tuloy ang ayuda, tuloy ang ayuda. So, may budget na naman, 2025. Tuloy yan, siguro next year ulit, 2026, 27, 28. Ang game plan is manalo sila sa 2025, yung mga politiko na pro-administration. How they're gonna do it? Nakikita na nila ngayon kasi with the rally, nag-flex ng muscle yung INC. Kung kailangan gusto nyo manalo, ligawan nyo kami, may boboto namin kayo. Ganun yung dating yan. So, very relevant ang INC. Ngayon ibang grupo, ba't hindi na natuloy? Ba't hindi na nag-rally? Ang hearing ko, nagkaroon ano tawag doon? Tawaran. Doon sa grupo namin, merong mga sinusulot may sinusulot. May nagsasabi sa akin. Kaya madami nang bumabaliktad sa kanya. Madami na po bumabaliktad sa FGF. Bakit Nyolo? Kasi nga po, scam. Scam po ang FGF. Ang dami mo bumabaliktad sa FGF. Scam po. Nyolo, ba't scam? Akala nila matapang. Tid, love you Nyolo. See you on Sunday. Tid, punta ako sa Linggo. Ang dami na po. Bumabaliktad na ang mga FGF. Kasi nga, ang usapan, ipagtanggol magkukudita. Umatras ang betlog ni Dado. Atras betlog. Si Dado. Ngayon, nagsilayasan. Eto nasan ba yun? Ito. Dito po, nagre-reklamo to Ang dami nagsilayasan po. Ayan. Yan, dito. Kaya huwag kayong hiwalay. Pera na yan. Hawak mga hinanaing. May bagong climate. So, doon sa sekretary, inyo kasi para hindi ko malaman yung plano. Tactical. Sabi ko, sir, hindi, maganda nga marinig mo para makarating kay Pangulong Marcos yung pinag-usapan natin
Pero ang gamot talaga, tatanggalin talaga namin si Marcos. Sinabi ko yun. Dapat makarating kay Marcos yan. Natatanggalin namin sa pamamagitan ng taong bayan. Taong bayan, ha? Kami na isang pinuno ng guerrilla forces kami ay in behalf of the Filipino, na kami ay tagapagsalita lamang sa mga hinanaing ng taong bayan. Maririnig niyo po dito. Ang dami pong FGF ang na-prank. Na-prank eh. Akala ni Kudita. Yung pala, ginagamit lang ni Dado sa vlog. Parang maharlika. Parang maharlika. Yung mga binabanggit nila mga commander, wala na. Kaya si Dado, wala na kayo si Dado. Wala na yung sinasabing, hawak namin yung airport. Walang ganon. Halos lahat, bayad na, mga kaibigan. Yun ang masaklap, mga kababayan. Almost bayad na ang lahat ng mga galit sa gobyerno. Galit sa gobyerno. Halos bayad na. Wala nang natitira. Kung hindi, ang Filipino Guerrilla Forces na lang yata ang hindi nababayaran. At ang mga affiliated ng Filipino Guerrilla Forces, katulad ng Agilang Manlalaban, Eagles Club, Holy Trinity Group. Kita mo dinabay niya pa yung mga Eagles, kung ano-ano binabanggit. Ano-ano na naman binabanggit ng mga talipandas na to. Ang Bagani, ang Eminelep, hindi nyo ba alam na ang Eminelep under Norman Suarez sa Filipino Guerrilla Forces na gaano katibay ang Filipino Guerrilla Forces ngayon? Eminelep na ginagamit nyo, nandito na, nagpasakop na sa amin. Because sige na nga, sumugod na kayo! Wala na kayo! may tiwala sila sa Filipino Guerrilla Forces na ang Filipino Guerrilla Forces ang magbabago sa sitwasyon ng ating bansa. Kung nangyari sa EDSA 1, nangyari sa EDSA 2, na walang nabago ang sistema, kung hindi lalong nalugmok sa kahirapan at sa putikan ang ating bayan. Ayan sino yung mga Eagles dyan? Kasama pala kayo ng FGF Ayoko na sa Eagles, mga tropa ko yan eh. Ang dami kong tropang Eagles, FGF pala kayo Eagles! Ano kayo, mga Eagles? Ba't ganyan kayo? Sumusuporta ba kayo dito? Sa mga lolong may side sa utak? Huwag niyo sirain ng Eagles. Putik. Ang tino-tino ng mga Eagles Pero mo binabanggit pa na ito. Hindi ako maniniwala sa suporta yung Eagles sa mga may side sa utak. Inyo ang Philippine Guerrilla Forces. Hindi kami kayang bayaran ng trillion of pesos. Bakit namin? Saan ko gagamitin yung trillion of pesos? Pag ginamit ko yung trillion of pesos, wala na akong papaniwalaan yan. Ang sarap ng buhay ko, trillion of pesos. Makakamit ko lahat ang gusto ko. Pero hindi yun ang pangarap ko. Hindi ko pa. Kasi nga ako, nag-retired ako. Pero mag-subscribe kaya. JL Reviews. Tol Jill. Hello Hello po. Yan. Subscribe kayo dyan Mas mataas pa sa akin yan. Yan ang, kumbaga, mayabang tayo kanina. Yan ang boss ko. 200 subscriber yan. Tiklop tayo dyan. Isang kernel na ordinaryo lamang. Isang ordinary kernel ako nag-retire. Hindi ako nangarap na magnakaw sa kaban ng bayan. Pero sa totoo lang, by my experience, ang sitwasyon ng mga nasa gobyerno, nasa task position, isa, pag-uugali ng tao. Pag-uugali ng tao, Pero ang isang nakakadagdag yan, sintidor. Kasi nga, pag ang anak ang nagsalita sa ina o sa ama, Kembo, mag-ingat ka, Kembo, Ito na. Ayaw namin yan. Katulad kay Kembo, mag-ingat ka, Kembo, ang maluho ka masyado. Rolex ang rilo mo, milyon. Mayroon ka ng helicopter. Hindi, si Papalayo, yung taga Bagyo, taga Bicol. Hindi, may helicopter. Yung may jet pala, hindi helicopter, jet. Ani namin ang pera. Kaya tandaan nyo, mga kababayan ko, kaya nagiging kurap ang magulang, it because of mga anak. Ako ang magpapatunayan. Kasi minsan yung anak ko nagtanong, sabi ko, anak ko, kang basta hingi sa akin, napipressure ako mo. Wala tayong pera. Ang dami mong perang hawak. Hindi akin ang pera na yan. Hawak ko lang yan. Kaya nakikita ko, kaya nagiging kurap ang iba dahil nga sa sulsul ng anak. Kaya kayo, mga anak, be reminded, kasama kayo sa lilitisin
Tandaan nyo yan, ha? Kasama kayo sa lilitisin ang lahat ng buong pamilya. Kita mo, lagi nilang alak ng... Diyan ako nabibwisit eh. Alam mo yun? Ba't nyo pa yung dinadama yung pamilya? Wala ba kayong puso, mga ayop kayo? Lagi dinadama yung pamilya eh, no? Lagi dinadama yung pamilya eh. Diba? Wala ba? Lagi dinadama yung pamilya, pati pamilya. Magsasaper. Pusang ama kayo ah. Pag grabe ang ginawa ninyo, walang exemption. Walang exemption. Pero kung situation na medyo parang napwersa lang, napilitan, anyway, discuss niya, pero nagre-remind lang ako sa magnanakaw. Pag nakita namin na kaya naging kurap ang isang magulang, it because of the anak, patay kayong bata, patay kayong pamilya. Tandaan nyo yun, ha? Okay, tamo ha, patay yung pamilya nyo, putang... Nasa matinong utak ba to? Ha? Ay, ito ba yung pinaniniwalaan nyo, DDS? Abnormal to eh. Filipino Guerrilla Forces, tandaan yung sinabi ko. Kaya, kayong naniniwala sa Filipino Guerrilla Force, huwag kayong hihiwalay. Huwag kayong hihiwalay sa Filipino Guerrilla Force. The only Filipino organization in the country ang hindi kayang bayaran. Now, kung mayroong ibang organization dyan na hindi kayang bayaran, pumunta na kayo dito sa Filipino Guerrilla. So, yung binanggit ko kanina, ng mga organisasyon, hindi kayang bayaran yun. Kaya sumanib sila sa amin. Now, kung ang grupo namin na affiliated, na nabalita namin tumanggap ng pera, na galing sa mga nakaw, immediately tanggal sa aming organization. Because this organization, Filipino Guerrilla Forces, is the pride of the Filipino. Nakuha nyo? Is the pride of Filipino. Pero bago ko makalimutan, si Lieutenant Senior Grade Trillanes, bumaliktad na, no? Iba na ang sinasabi niya. Tumutulong na siya sa, sinisiwalat niya na ang Marcos, na si Marcos ang utak nito. Pero ewan ko lang, baka mayroong ibang nagbayad sa kanya, na ibuhos yung lahat kay Marcos. Tama, pati hindi kayo ubra kay Trillanes. Triple ang talino nun sa inyo. Kayo, tatanga-tanga kayo eh. Tandaan nyo, sa pagpaplano, hindi sinasabi. Kayo, puro kayo daldal. Yung may aksyon yun. Nagpasara ng Manila Hotel yun. Kayo, betlog nyo lang sinasara nyo. Wala kayong sinabi kay Trillanes, tandaan nyo. Kahit ganyan si Trillanes, napasara niya Manila Hotel, pinahirapan niya si Arroyo. Kayo, ano magawa nyo? Ang ginawa nyo? Nagbilang lang kayo ng bulbul nyo! Who is this stupid gun? Stupid gun? Stupid gun? Naliligo, bobo ka. Ano pala, Oakwood? Oakwood, Manila Peninsula. Yun dyan yun. Ibuhos nyo lang kay Marcos. Hindi natin alam, pero iba na. Bakit? Nagbago ang salita ni Lieutenant Senior Grade Trillanes. Bakit? Ako sasagot. Dahil alam ko na isang PMEA graduate, naniniwala siya sa lahat ng kanyang pronouncement, lalo in social media, na kayang panindigan ni Supremo, ni General Clemente Enrique alias Dado. Ano na patunayan ba ng Supremo mo? Ano na patunayan ng Supremo mo? Ano na pasara niya? Betlog? Para ikumpara mo kay Trillanes. Si Trillanes, buo ang loob. Pag lalaban siya. Si Supremo, umatras sa INC. Sinara niya yung betlog niya. Proud na proud ka ng Supremo mong tanga? Puro pananakot, papatayin na, tatanggalin ng edits. Mahilig sa edits. Philippine General Dado. Alam niya ni Trillanes kung nagbibiro ang aming Supremo Dado. Hindi kami nagbibiro. Hindi pa na magbibiro, sumugod na kayo! Anong oras na? Gahapon na, sumugod na kayo! Handa namin baguhin ang bansang Pilipinas.
Kailan nga? Anong petsa na, oh? Sabi nyo hanggang January lang, ilang araw na lang kayo. 15 days na lang. Diba? Sabi nila, January na lang si BBM. Sabi ng Supremo mong sarado yung betlog. O, nasa na? Handa nyo, handa kami baguhin ang bansang Pilipinas. Buhay man namin ang kapalit. Tandaan yan. Dahil kami na lang ang huling Pilipino ang magsasalita nito. Wala nang ibang nagsasalita. Social media, sulat-sulat, salita, pero wala naman tao. Paano niya mababago ang sistema? Di ba? Kaya hindi kami regular vloggers. We are not a vloggers. We are the spokesperson of the Filipino. Oh, hindi pala kayo vlogger. Anong gagawa nyo? Ako pwede ko rin sabihin yan eh. Spokesperson of the Filipino rin ako eh. Vlogger ka rin, tanga! Bobo. Yung ginagawa mo, pagbablog yan. Nagbablog ka para marinig ng taong bayan. Vlogger ka, tanga! Bobo na ito. Oh. Ngayon, para hindi ka matawag na vlogger, ha? Mag-mutiny ka katulad ni Trillanes. Yun ang sundalo. O, sige nga. Hindi nyo magawa eh. Kung hindi ka vlogger, pumunta ka na nga ngayon. Ha? Punta ka ng Okada. I-hijack nyo. Ganon! Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.